Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya'y 12 taon na, dumalo sila sa pista ayon sa kanilang kaugalian. Sila'y umuwi na pagkatapos ng pista. Ang batang si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalang siya ay kasama ng pangkat, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Pagkatapos, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala, ngunit hindi nila natagpuan si Jesus. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya ay nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pangunawa at mga sagot. Namangha rin ang kanyang mga magulang nang siya makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang sinabi niyang ito. Siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazareth at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay ingatan. May mga bagay na iniingatan natin ng husto sa buhay. Iniingatan natin ang ating pera. Iniingatan natin ang ating bahay. Iniingatan natin ang ating mga dokumento. Iniingatan natin ang ating mga alahas at mamahaling gamit at mahalagang gamit. Ganun din ang ating reputasyon. Ngunit may isang bagay na higit na mahalaga kaysa sa lahat ng ito, ang ating puso. Dahil kung ano ang laman ng ating puso, iyon ang nagiging direksyon ng ating buhay, ng ating pagkatao. Kapag puno ito ng galit, nagiging mapait tayo. Kapag puno ito ng takot, nagiging alipin tayo ng pangamba. Kapag puno ito ng pag-ibig, nagiging daluyan ito ng biyaya. At kung may isang taong tunay na marunong mag-ingat ng puso, iyon ay si Maria. Kaya hindi nakapagtataka na ipinagdiriwang natin ngayon ang paggunita sa kalinis-linisang puso ni Maria. At sa ating ebanghelyo ngayon, ayon kay San Lucas, nakita natin ang isang tagpong maaaring makaugnay ang bawat magulang at bawat taong nagmamahal. Nawala si Jesus. Pagkatapos ng paglalakbay sa Jerusalem para sa pista ng Pasko, inakala ni na Maria at Jose na kasama nila si Jesus sa kanilang pag-uwi. Ngunit nang hanapin nila siya, hindi nila siya matagpuan. Isipin mo yung kanilang pag-aalala. 3 araw silang naghahanap. 3 araw ng pag-aalala. 3 araw ng pagkalito. 3 araw ng mga tanong. Saan siya napunta? Ano ang nangyari? Ligtas kaya siya? At nang matagpuan nila siya sa templo, sinabi ni Maria, "Anak, bakit mo kami ginanito? Hinahanap ka naming." May pag-aalala. Napakaganda ng tagpong ito dahil ipinapakita nito na si Maria ay tunay na ina. Nagmamahal, nag-aalala, naghahanap. Ngunit ang sagot ni Jesus ay tila mahirap agad maunawaan. Hindi ba ninyo alam na dapat ako ay nasa bahay ng aking ama? At sinabi ng Ebanghelyo na hindi nila agad naunawaan ang kanilang sinabi. Napakahalaga ng detalyeng iyon. Kahit si Maria ay may mga
bagay na hindi agad naintindihan. Kahit si Maria ay may mga tanong. Kahit si Maria ay may mga sandaling hindi malinaw ang plano ng Diyos para sa kanya. At hindi ba't ganoon din naman tayo? May mga pagkakataon na hindi natin maintindihan ang nangyayari sa ating buhay. Bakit nagkasakit? Bakit nawalan ng trabaho? Bakit nasaktan? Bakit may mga pangyayaring tila walang paliwanag? Minsan, para ring nawawala si Jesus sa ating paningin. Nagdarasal tayo, ngunit tila tahimik siya. Humihingi tayo ng tulong, ngunit tila malayo siya. Naghahanap tayo ng sagot, ngunit tila walang dumarating. At dito natin makikita ang kagandahan ng puso ni Maria. Hindi niya agad naintindihan, ngunit hindi siya tumigil sa pagmamahal. Hindi siya tumigil sa pagtitiwala. Hindi siya tumigil sa paghahanap. At pagkatapos ay sinabi ng Ebanghelyo ang isang napakagandang pangungusap. Iningatan ni Maria sa kanyang puso ang lahat ng mga bagay na ito. Iyan ang dahilan kung bakit ang salitang humahawak sa ating pagninilay ngayon ay pag-iingat or ingatan. Hindi lamang dahil si Maria ay nag-ingat ng mga alaala, kundi dahil marunong siyang mag-ingat ng mga hiwaga ng Diyos sa kanyang puso. Habang ang iba ay mabilis humusga, siya nagmumuni-muni. Habang ang iba ay nagrereklamo, siya nagtitiwala. Habang ang iba ay naghahanap ng agarang sagot, siya ay marunong maghintay. Napakalalim noon. Sa panahon ngayon, gusto natin agad ng sagot. Gusto natin agad maintindihan ang lahat. Gusto natin agad malutas ang problema. Pero ang pananampalataya hindi laging tungkol sa pag-unawa. Na dapat maunawaan muna natin ang lahat bago tayo maniwala o sumampalataya. Minsan ito'y tungkol sa pagtitiwala. At si Maria ang pinakamagandang halimbawa nito. Hindi niya naintindihan agad ang pagpapahayag ng anghel. Hindi niya naintindihan agad ang pagkawala ni Jesus. Hindi niya naintindihan agad ang lahat ng mangyayari sa krus. Ngunit iningatan niya ang lahat ng ito sa kanyang puso. Ipinagdarasal, pinagninilayan, ipinagkakatiwala ang lahat sa Diyos. At marahil ito ang nawawala sa maraming tao sa panahon natin ngayon. Marunong tayong mag-react, pero hindi tayo marunong magnilay-nilay, magmuni-muni. Marunong tayong magsalita ng magsalita, pero hindi tayo marunong makinig. Marunong tayong mag-alala, pero hindi tayo marunong magtiwala. Ang kalinis-linisang puso ni Maria ay paalala na hindi lahat ng bagay ay kailangang maintindihan agad. May mga bagay na dapat munang dalhin sa panalangin. May mga sugat na dapat munang ilagay sa puso ng Diyos. May mga tanong na masasagot lamang sa tamang panahon. At narito ang pinakamagandang twist, ang pinakamagandang mensahe o pangyayari sa Ebanghelyo. Ang 3 araw na pagkawala ni Jesus sa templo ay tila paunang larawan ng 3 araw na siya'y mawawala sa libingan. Muli, magkakaroon ng pagkalito. Muli magkakaroon ng pagluha. Muli tila mawawala si Jesus. Ngunit sa huli, matatagpuan siya. At yan ang aral ng puso ni Maria. Kapag tila nawawala si Jesus sa iyong buhay,
huwag kang tumigil sa paghahanap. Kapag tila tahimik ang Diyos, huwag kang tumigil sa pagtitiwala. Kapag hindi mo maintindihan ang lahat, huwag mong isara ang iyong puso. Sa halip gawin mo ang ginawa ni Maria. Ingatan mo ang lahat ng ito sa iyong puso. Ingatan mo ang salita ng Diyos sa iyong puso. Dahil darating ang panahon na mauunawaan mo rin ang mga bagay na hindi mo maintindihan ngayon. Darating ang panahon na makikita mo ang dahilan ng iyong mga luha. Darating ang panahon na matutuklasan mo na rin ang Diyos ay hindi pala nawala. Naroon lamang siya, gumagawa ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. Kaya ngayong ating ginugunita ang kalinis-linisang puso ni Maria, tandaan natin ang isang salitang itong napakahalaga. Ingatan. Ingatan ang puso. Ingatan mo ang iyong puso. Ingatan mo ang iyong pananampalataya. Ingatan mo ang mga salita ng Diyos. At tulad ni Maria, matutong magtiwala kahit hindi mo pa nauunawaan ang lahat. Dahil ang pusong marunong mag-ingat ng Diyos ay pusong hindi mawawalan ng pag-asa. Pag nilayan natin, magbulay-bulay, magmuni-muni, ano ang mga pangyayari sa ating buhay na hindi pa natin naunawaan ngayon? At handa ba tayong ilagak ang mga ito sa puso ng Diyos tulad ng ginawa ni Maria? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Birheng Maria, kalinis-linis ang puso mo. Turuan mo kaming magtiwala sa Diyos kahit sa mga sandaling hindi namin naunawaan ang kanyang plano. Tulungan mo kaming ingatan sa aming puso ang kanyang mga salita at manatiling tapat sa gitna ng pag-aalala at pagkalito. Ilapit mo kami sa puso ng iyong anak na si Jesus upang matagpuan namin ang kapayapaan at pag-asa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction, gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.